raw sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Yan ang iginiit ng abogado niya sa gitna ng mga haka-haka na pinatakas ang senador ng magkaputukan kagabi sa Senado. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong update dyan? Cheryl, 10 oras nga mula nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng barela sa loob mismo ng Senado ay nananatili itong naka-lockdown. Limitado ang pwedeng pumasok sa loob, sarado ang bawat daanan at kailangang coordinated ang pagdating. At mula kagabi, hindi na natin mabilang kung ilang miyembro na o bilang ng otoridad ang dumating dito. So far ay present na dito ang PNP Forensic Group, Cybercrime Group at ang SWAT para i-secure ang perimeter at ang mismong pinangyarihan ng putukan. Matapos ang putukan at gulo sa Senado kagabi, Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! nagbigay ng pahayag sina Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi ni Remulla, pasado alas 7 kagabi nang may makapasok na mga armadong lalaki sa ikalawang palapag ng Senado. Sinubukan silang pigilan ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado kaya sila nag-warning shot. Pero gumanti ng putok ang mga kalaban saka umatras. But were stopped by the OSA. They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back. There are no casualties. We do not know who is behind this, but we will find them. Wala raw plano si Remulla na arestuhin si Senator Bato de la Rosa kagabi. Nandoon daw siya para siguruhin ang seguridad ng mga senador. The President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We are not here to arrest Senator de la Rosa. In fact, we are here to protect him. Kwento naman ni Senate President Cayetano, bandang 6:45 kagabi nang may makuhang warning ang ilang senador. Pinauuwi raw sila habang nagpupulong ang bagong majority block. Ipinagtaka raw nila ang naturang warning. Nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information. About an hour before that, we got information parating na dito yung articles of impeachment. Nauna nang sinabi ni Senate Secretary Dong Mendoza na perceived NBI agents ang mga pumasok sa Senado. Pero ayaw munang magsabi ni Cayetano at Remulla kung sino ang nasa likod ng pagpapaputok sa loob. It's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there's a presumption of regularity na hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Ang tanong, safe ba ang Senado? We're making sure that is now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador. I don't know how to describe. And at first, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it two phases. So categorical safe lang ang Senado? Hindi namin masabi kasi it's secure. It's secure. Secure? But senators are secure. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, may nahuli umanong tauhan ng NBI sa loob ng Senado. Isa raw itong confidential agent. Binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Pero wala raw impormasyon si NBI Director Melvin Matibag patungkol dyan. Giit ng AFP, ang mga tauhan ng Marines na nakita kagabi sa Senado ay parte ng Marine Security and Escort Group na nagbabantay talaga roon. Ipinatawag daw sila ng Senate Office of the Sergeant at Arms para tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa loob. 12 senador ang nasa loob ng Senado nang mangyari ang putukan. Kasama dyan
si Senator Bato de la Rosa. Pero nasan nga ba ang senador matapos ang putukan? Ayon sa abogado niyang si Attorney Israelito Torion, nasa loob pa rin ng Senado si De La Rosa. May ipinakita pa siyang selfie at video sila de la Rosa sa ikalawang palapag ng Senate Building kung saan nangyari mismo ang putukan kagabi. Kinunan daw ang selfie na yan kaninang hating gabi. Ayan, ito ba siya? Ayan. Itinanggi rin ni Torion na ang nangyaring putukan ay tila diversion para makatakas si De La Rosa. Hindi, nandyan siya. Hanggang ngayon, pinakita pa sa inyo eh. Because we have never left the Senate premises, all along. Kasi yung mga diversion, di po totoo yan. Cheryl, hiling ng kampo ni De La Rosa na humingi ng urgent temporary restraining order kasunod nga ng pangyayari kagabi. Naniniwala kasi sila na itong putukan na nangyari kagabi sa Senado ay patunay umano na banta sa buhay at kalayaan ng senador. Pero sa kabila niyan, mananatili si De La Rosa dito sa Senado. Yan muna ang latest. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.